Si Cameron Turner ay isang mapagmahal na padre de pamilya na nakatira sa malapit na hinaharap kung saan ang teknolohiya ay umabot na sa bagong antas. Kamakailan lamang, na-diagnose siya ng isang malubhang sakit kaya't nagsimula siyang mag-usisa tungkol sa teknolohiya ng pag-clone. Mayroong isang pasilidad na pinamamahalaan ni Dr. Scott na lumilikha ng perpektong kopya ng isang tao at inililipat ang kanyang mga alaala dito upang ang clone ay handang pumalit sa buhay ng tao kapag dumating na ang tamang panahon. Patuloy na bumibisita si Cameron sa pasilidad upang mag-iwan ng mga sample ng DNA at ihanda ang kanyang clone, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon tungkol sa bagay na ito. Isang gabi, habang pauwi mula sa isang memory session, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dr. Scott na ang kanyang pinakahuling mga pagsusuri ay nagpapakita ng mabilis na pagkasira ng kanyang kalusugan, kaya't kailangan niyang magdesisyon agad. Pansamantalang hindi ito pinansin ni Cameron at pumasok sa kanilang bahay, kung saan binati niya ang kanilang aso at sinuri ang kanyang asawang si Poppy at ang kanilang anak na si Cory bago pumunta sa banyo kung saan nakaranas siya ng seizure. Dahil hindi alam ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang karamdaman, isinara niya ang pinto upang maitago ito at harapin ng mag-isa. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Dr. Scott upang bisitahin ang pasilidad kung saan nananatili ang mga kliyente hanggang sa sila ay mamatay pagkatapos palitan ng kanilang clone. Pagkatapos pirmahan ni Cameron ang kontrata na nagsasaad na hindi jijisingan ang clone kung magbabago ang kanyang isip, ipinakilala siya ni Dr. Scott kay Dalton, na nagtatrabaho bilang isang psychologist at pangunahing technician sa control room. Ang ibang trabaho sa pasilidad ay ginagawa ng mga AI. Hiningi ni Dalton kay Cameron na i-disable ang mga kamera sa kanyang contact lenses at relo bago siya payagang makita ang kanyang clone na kasalukuyang natutulog. Bagamat natutulog ang clone na tinatawag ni Dr. Scott na Jack para sa kaginhawahan, hindi pa ito nagigising at isang walang laman na katawan pa rin ito. Pinanood ito ni Cameron ng may paghanga at takot at nagdalawang isip siyang hawakan ito nang walang pahintulot mula sa doktor. Ang karanasan ay labis na nakapagpabagabag kay Cameron kaya't nagdesisyon siyang hindi ituloy ang proseso. Bumalik siya sa kanilang tahanan at ipinagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain kasama ang kanyang pamilya, isang asawang mahal niya, isang anak na iniingatan, at isang trabahong dinisenyo na kinamumuhian niya ngunit kailangan para mabuhay. Ang tunay na hilig ni Cameron ay ang sining. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ni Poppy at ng kapatid nitong si Andre tungkol sa mga clone, at naalala niyang sinabi ng kanyang asawa na basta't hindi niya mapapansin ang kaibahan, ay wala siyang pakialam. Muling nakipag-ugnayan si Cameron kay Dr. Scott na nangako na lahat ng alaala ng mga clone tungkol sa pasilidad ay binubura, kaya hindi nila malalaman na sila ay mga kopya. Upang mapadali ang pagtanggap ni Cameron sa konsepto, ikinwento ni Dr. Scott ang tungkol sa huling clone na ipinadala nila at kung paano niya ito maaaring makilala upang mawala ang kanyang mga alinlangan. Ang babaeng ito ay si Kate at nagtatrabaho siya bilang tindera, kaya't binisita siya ni Cameron sa tindahan at nagkunwaring kliyente upang makipag-usap sa kanya. Normal ang kanilang pag-uusap at hindi mapansin ni Cameron na si Kate ay isang clone maging ang anak ni Kate na kasama nila ay walang kaalam-alam na hindi ito ang tunay niyang ina. Pag-uwi ni Cameron, hindi niya mapigil ang umiyak nang ipaalala sa kanya ng kanyang asawa na magiging magulang na silang muli sa loob ng 7 buwan dahil napagtanto niyang hindi na niya makikilala ang kanilang anak. Naisip niyang sabihin ang totoo kay Poppy, ngunit hindi magawa at nagdahilan na lang na kinakabahan sa pagiging ama uli. Tinawagan niya si Dr. Scott at sinabing nagbago na ang isip niya. Bumalik si Cameron kung saan nakilala niya ang tunay na Kate at kinuwento ang pagkikita nila ng kanyang clone. Naglakad sila ng magkasama at nabanggit niya na mukhang masaya ang anak ni Kate. Nalaman din nilang pareho silang may parehong oncologist gaya ng pasyente bago sila. Tinawagan ni Cameron si Poppy upang sabihing mawawala siya ng 1 linggo dahil sa espesyal na trabaho. Pagkatapos magpalit ng damit na binigay ng pasilidad, inilagay si Cameron sa ilalim ng 6 na oras kung saan kakopyahin ang kanyang mga alaala kay Jack. Pagkatapos ng proseso, ang susunod na hakbang ay ang pagsusuri ng synchronization ng kanilang mga isipan na nangangahulugang muling mararanasan ni Cameron ang ilan sa kanyang pinakamahalagang alaala tulad ng pagkikita nila ni Poppy, pagkakaroon ng kanilang unang anak at ang pagkamatay ni Andre. Pagkatapos ng ilang rounds ng synchronization, oras na upang gisingin si Jack. Inilagay nila ang clone at ang orihinal sa magkaibang silid upang magkaroon sila ng oras na masanay sa ideya at pinaliwanag ni Dr. Scott kay Jack na ang isang nunal sa palad ng kanyang kamay ang tanging pagkakaiba nila ng orihinal. Ito'y nilagay doon para matulungan siyang matandaan kung sino siya. Ginugol ni Cameron ang mga gabi sa pagtawag sa kanyang pamilya at isang gabi, habang naglalaro ng video game kasama si Cory, nakaranas siya ng seizure. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, naitapos niya ang tawag. Kinabukasan, muling naglakad si Cameron kasama si Kate at inamin ang takot na
mamatay nang hindi man lang nakapagpaalam sa pamilya. Pagtapos, dumating na ang oras upang tuluyang makilala ni Cameron si Jack na nakita niyang kausap si Dr. Scott tungkol kay Poppy nang may perpektong detalye ng alaala. Nagtinginan ng dalawa ng ilang sandali bago inamin ni Jack na kinakabahan sa proseso. Si Cameron ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari, kaya't inutusan siyang manood habang ini-interview ni Dr. Scott si Jack upang suriin ang kanyang mga alaala. Gulat na gulat si Cameron nang makita na hindi lamang naaalala ni Jack ang lahat ng perpekto, kundi pareho rin ang nararamdaman niya tungkol sa mga alaala. Matapos ang isa pang mabilis na pag-uusap kay Kate na lumalala ang kalagayan araw-araw, nagpatuloy si Dr. Scott sa pagtatanong kay Jack, ngayon kasama si Cameron sa silid. Pinag-usapan ni Jack ang mga paghihirap na dinaanan niya noong nawala si Andre kay Poppy, at ang mga panaginip na patuloy niyang nararanasan. Magaling si Jack sa pagpapaliwanag ng mga nararamdaman ni Cameron na tinatanggihan niya, kaya sa isang punto ay nawalan ng pagkakakilanlan si Cameron at nagsimulang sumagot din sa mga tanong. Pagkatapos nilang magtanghalian at magpakita ng parehong mga kaugalian sa pagkain, tinawagan nila si Poppy. Pinayagan si Cameron na manood, ngunit si Jack lamang ang nakikipag-usap at tila natural ito sa kanya. Ang makita ang ibang tao na tinatanggap ng kanyang asawa nang hindi man lang napapansin ang pagkakaiba ay ikinagagalit ni Cameron, kaya't pinutol niya ang tawag bago magdesisyon na hindi niya gusto ang lahat ng ito. Nagkaroon ng pagtatalo at pagtutulakan sina Cameron at Jack, hindi sila nagkakasundo sa susunod na gagawin. Umalis lamang si Cameron nang magsimula siyang makaramdam ng sakit at nagpas siyang umuwi at kanselahin ang pagpapalit ng clone. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang mga takot kaugnay ng posibleng pagkatuklas ni Poppy sa kanilang sitwasyon, ngunit hindi ito sapat para baguhin ang isip ni Cameron. Kahit na hindi maganda ang kanyang kalusugan sa kasalukuyan, nais pa rin niyang makita ang kanyang pamilya. Nang dumating ang oras para umalis si Cameron, nilagyan siya ng mga kamera sa kanyang contact lens upang si Jack ay makakita sa kanyang buhay pamilya at matutunan ang ilang bagay. Gayunpaman, hindi pa man siya nakakarating sa pintuan ng kanilang bahay, nagkaroon siya ng seizure sa gitna ng kalsada at nawalan ng malay. Nagpadala si Dr. Scott ng sasakyan upang kunin siya at ibalik sa pasilidad. Kahit ayaw ito ni Cameron. Nawalan muli ng malay si Cameron habang papunta sa pasilidad at nilagay siya sa kama ni Dr. Scott gamit ang malalakas na gamot habang sinasabi kay Dalton na ipadala si Jack kinabukasan dahil handa na ito. Ibinigay kay Jack ang lahat ng damit at mga gamit ni Cameron at sinabi ni Dr. Scott na magkakaroon siya ng 2 linggong pagsubok kasama ang pamilya. Kung magiging maayos ang lahat, babalik siya upang alisin ang kanyang alaala ng proseso ng pag-clone. Kailangan din niyang magsuot ng mga contact lens na may kamera upang mabantayan ang kanyang progreso. Pagdating ni Jack sa bahay, lahat ay naging maayos. Hindi napansin ni Poppy at Cory ang pagkakaiba at normal silang nakipag-usap sa kanya at gumana ng perpekto ang mga alaala ni Jack para makihalubilo sa kanila nang walang anumang problema. Ang tanging isyu na kanyang naranasan ay hindi siya nakikilala ng aso at patuloy itong tahol ng tahol. Samantala, nagising si Cameron makalipas ang 24 na oras at nagpanik nang malaman niyang ipinadala na si Jack dahil hindi pa siya handa na tapusin ang kanyang oras kasama ang pamilya. Pero binalik siya ni Dr. Scott sa katotohanan. Pinaalala sa kanya na siya ay mamamatay na. Mula noon, ginugol ni Cameron ang halos lahat ng kanyang oras sa panunood ng mga video ni Jack kasama ang kanyang pamilya. Tumitigil lamang kapag kasama na niya si Kate na hindi na makaalis sa kama. Nang mamatay si Kate, itinapon ang kanyang abo sa lawa. Si Jack ay nagsimulang magtanggal ng contact lens ng mas madalas, hindi lamang kapag matutulog, at ipinaliwanag ni Dr. Scott na ito ay para bigyan ng privacy ang pamilya. Ngunit nagsimula ng maghinala si Cameron tungkol sa posibleng mga nakatagong motibo. Pagkatapos ng isang masamang panaginip na nakikita si Jack na minamaltrato si Cory, nagpas siyang sapat na si Cameron. Ninakaw niya ang isang luma niyang relo na hindi ibinigay kay Jack dahil sira ito. Pagkatapos, nagpuslit siya palabas ng pasilidad sa kalagitnaan ng gabi, gamit ang relo upang paganahin ang isang bangka na nagdala sa kanya pabalik sa lupa. Nakarating siya sa bahay makalipas ang ilang oras at ang unang silid na pinuntahan niya ay ang kanyang opisina, kung saan nakita niya ang lahat ng sining na nilikha ni Jack at ang mga chat na pag-uusap niya kay Poppy. Lahat ay perpektong normal at domestiko. Ang ingay na ginawa niya ay gumising kay Jack na lumapit at nagpakita ng pag-unawa sa kanyang presensya. Sa pakiramdam ng simpatiya, pinayagan niya si Cameron na magkaroon ng huling gabi kasama ang pamilya, kaya't nagpalit sila ng damit na ikinatakot ng aso nang makita sila ng magkasama. Habang nagtatago si Jack sa aparador, ginaising ni Cameron si Cory at isinama siya sa kusina, kung saan itinuro niya sa bata kung paano kumain ng edamame, ang paboritong merienda ni Poppy kapag umiinom ng beer. Hindi napigilan ni
Cameron ang umiyak habang niyayakap ang kanyang anak at pagkatapos siyang ibalik sa kama, sumama siya kay Poppy sa kanilang silid. Pinagaan niya ang loob ni Cameron nang makita itong malungkot at nagkasundo silang pangalanan si Andre, ang kanilang bagong anak ayon sa pangalan ng kapatid ni Poppy. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit at nang makatulog si Poppy, lumabas si Cameron ng silid at muling nagpalit ng damit kay Jack. Bago bumalik sa pasilidad, nakipagkamay si Cameron kay Jack at nagpasalamat sa kanya sa lahat ng bagay. Ginugol ni Cameron ang kanyang oras sa pagguhit at pakikipag-usap sa mga bagong kliyente tungkol sa karanasan sa pag-clone. Pagkalipas ng 2 linggo, kinumpirma ni Dr. Scott na nabura na ang mga alaala ni Jack tungkol sa pasilidad at siya na ngayon si Cameron, na pinasalamatan ng totoong Cameron. Bago maayos ang kanyang alaala, nag-record si Jack ng isang espesyal na huling video para kay Cameron. Hiningi niya kay Poppy na tumingin sa kanya sa mata at sabihing mahal siya nito, na ginawa ni Poppy habang pinapanood ni Cameron na may luha sa mga mata.